Bugso ng damdamin. Magandang gabi mga Wilders! Nandito na naman tayo sa programa kung saan tayo ay mapapaluha, may inspire, matutuwa at maaaliw. Ang bugso ng damdamin with me, your sexy and groovy, DJ Nix. Dito lang sa Wildest Radio Station sa buong Pilipinas, ang Zoo FM 101.5, So Wild! Bugso ng damdamin. Ang kwento natin ngayong gabi ay kakaiba. Ang kwento natin ay bubusugin tayo ng kilig, saya at galit. Isa siyang storya ng isang Becky na taga Novaliches. Pakinggan natin mga Wilders ang kwento ni Ashley. Ako si Ashley. Bata pa lamang kami ng aking mga kapatid na sina Jackie at Presi ay iniwan na kami ng aming mga magulang sa aming lola Akang. Bilang panganay, natuto akong maging matatag at matapang sa anumang hamon sa buhay. Sa ngayon, ako ay nasa kolehiyo na at kumukuha ng kursong EB Communication. Napakamasayahin at positibo kong tao. Alam ko na sa kabila ng pang-iiwan sa amin ng mga magulang ko ay may magandang rason kung bakit ito nangyari. Isa pa, may kapatid, lola, at mga kaibigan akong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Hoy, Asyong, bumangon ka na at malilate ka na. Ashley po, lola. Asyong, Ashley po. Asyong nga. Ashley nga po, lola. Oo na, Ashley na. O apo, andito na si Kian. Lola, Kiana po! Ay nako, bahala na nga kayo. O siya, mag-iingat kayong dalawa, Asyong at Kian. Lola naman. Si Kiana ay isang matalik na kaibigan ni Ashley. Mula pagkabata, lagi na silang magkasama at parang tunay na rin na magkapatid. Nagtungo na sila sa paaralan. Mars, look! Ang daming pogi! They're all there and over there! Oo nga, Mars. Bongga. Tara, umalis na tayo. May pasok ka eh. Pumasok na ang magkaibigan. Unang araw ng kanilang ikalawang taon sa kolehiyo. Hi, anong name nyo? I'm Ashley at ito naman ang best friend forever and ever kong si Kiana. Hello, sis! Hello din. Ako si Cheryl. Transferring kasi ako dito. So sis, welcome dito sa section namin. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang tatlo nang may dumating. Napatingin ng tatlo sa pinto. Oh my God! Mars, kita mo bang nakikita ko? Yun ba? Yung lalaki sa pinto? Siya si Erwin. Parehas kami ng paaralan dati. Varsity player siya sa basketball. Grabe. Napaka-pogi naman niya. Nagulat si Ashley sa kagwapuhang taglay ni Erwin. Matangkad, maputi, at matipuno ang pangangatawan nito. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakakita ng ganong kagwapong nilalang. Pagkatapos ng klase, umuwi ang magkaibigan ng biglang. Aw, aray! Ay naku, sorry po. Pasensya na. Ay hindi, okay lang. Mag-iingat ka na lang. Next time, tignan mo nilalakaran mo. Sige. Oo, sorry talaga ha. Nabangga ni Ashley si Kiana sa pangalawang pagkakataon. Natulala na naman siya sa kagwapuhan ni Erwin. Mars! Mars! Ay, nakakaloka. Hoy, Mars! Ay, ayan ha. Tinampal ako. O bakit, Mars? Bongga ka, Day! Nakatulala ka na naman sa Erwin na yan. Mukhang iba na yan, ha? Ay, sabukan chika ni Madam.
Hoy, hindi kaya? Tumigil ka nga dyan. Tara na, umuwi na tayo. Baka magalit na naman si Lola Akang. Umuwi na ang dalawa. Hindi man aminin ni Ashley ang kilig na nararamdaman, alam niyang sa sarili niya na crush niya si Irwin. Gabi na nang makauwi sa bahay si Ashley. Oh, Lola, andito na pala si ate eh. Ay, naku, Asyong, saan ka na naman nagpunta? Gabing-gabi na. Oo nga ate, wala ka nang pasalubong? Ay, sorry mga beautiful ko sister. Nakalimutan ko eh. Don't worry, bukas magdadala ako ng bonggang-bongga. Ay, sige ate, okay lang. Matutulog na sana ang magkapatid nang napansin nila ang ate Ashley nila. Hala ate, baliw lang. Ba't ka ngumingiti ng mag-isa dyan? Ha? With Chels! May naalala lang ako. Bakit ate? Ano bang nangyari? May nakilala kasi ako kanina sa school. Mukhang in love si ate. Uy! Basta ate, mag-iingat ka sa mga lalaki ha. Oo, sister. Salamat. O siya, matulog na tayo. Natulog na ang magkapatid. Pagsapit ng umaga, pumasok na si Ashley kasama si Kiana. Nagulat ang dalawa sa nakita nila. Mars, bakit tumabi sa atin si Erwin? Ewan ko nga din. Bakit kaya? Hi Ashley! Ay, hi, hello, Erwin. Pwede ba tayong mag-lunch later? Sige. Sa kantin? Oo! Asahan ko yan ha. Sige. Hindi alam ni Ashley kung bakit naging interesado si Irwin sa kanya. Basta ang mahalaga, napapalapit na siya sa crush niya. Pumunta nga si Ashley sa kantin at nakita niya roon si Irwin. Ashley! Uy, andyan ka pala. Kanina ka pa ba naghihintay? Naku, hindi naman. Kakarating ko lang din. Ano bang meron? Wala naman. Gusto lang kitang makilala. I want you to be my friend. Transfer kasi ako. Medyo na-OP ako sa classroom. Ganun ba? Sure. So, friends na tayo? Oo naman. Tila napakasaya ni Ashley ng mga oras na iyon. Feeling niya siya na ang pinakamasayang nilalang sa mundo. Ang taong espesyal sa kanya ang mismong lumalapit sa kanya. Lumipas ang ilang linggo, tila mas naging malalim pa ang relasyon ni Irwin at Ashley. Naging masigit sa pagkakaibigan ang namagitan sa kanila. Nagkaroon sila ng relasyon. Lagi nilang pinapakinggan ang kanilang theme song. There are times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. Babe, grabe no? Ang ganda talaga ng song natin. Oo nga, babe. Promise me, hindi mo ako iiwan ha? Bakit naman kita iiwan? Napakaswerte ko nga sa'yo. Babe, may extra ka bang pera dyan? Kulang kasi pambayad ko sa tuition eh. Ay, yun lang ba? Eto babe, palitan mo na lang kapag meron ka ng pera. I love you babe. I love you more, babe. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you. Ilang buwan din ang lumipas na laging humihiram ng pera sa Irwin kay Ashley. Ngunit kahit isang beses, hindi pa nito nababayaran ng perang inutang niya. Hindi yan inintindi ni Ashley. Ang importante sa kanya, natutulungan niya ang taong mahal niya. Isang araw, nagkita sila ni Kiana. Mars? Bakit Mars?
Nagtatampo na ako sa'yo. Simula nung naging boyfriend mo yan si Erwin, nakalimutan mo na ako. Nako, hindi naman Mars. Medyo busy lang din sa school. Okay, baka naman mamaya ginagawa ka niyang DSWD officer, ha? Baka pinipirahan ka lang niya. Nako, with chills Mars! Siguraduhin mo lang at kakalbuin ko ang lalaking yon. Teka, alam ba yan ng pamilya mo? Hindi pa Mars eh. Ayoko pang sabihin. Bakla to? O sige, basta mag-iingat ka sa Erwin na yan. Hindi iniinom din ni Ashley ang payo ni Kiana sa kanya. Mahal na mahal niya si Erwin kaya walang anumang paninira kay Erwin ang pinaniniwalaan niya. Lumipas pa ang maraming buwan at mahigit sa 1 taon na rin ang relasyon nilang dalawa. Isang araw, nakita ni Ashley si Erwin at hindi niya sadyang marinig ang usapan ni Erwin at Shermaine na kanilang kaklase. Diba sabi ko sa'yo, antayin mo lang ako. Hanggang kailan ko ba aantay na maghiwalay kayo ng baklang yon? Sabi ko naman sa'yo, nakakatulong si Ashley para makatapos ako. Konting tiis pa. Tama ba ang narinig ko, Erwin? Ginawa mo lang akong sponsor sa tuition mo? Sinungaling ka! Hayop! Wala kang puso! Tinaasa mo lang ako! Matapos ang lahat, ang itinulong ko sa'yo, ito ang isusukli mo! Time check, hatid ng Kremil S. Oras na po para maghapunan. Pag nalipasan ka, susunod. Pangasim o hapdi ng tiyan. Hyperacidity yan. Unahan ang asidong eksplosibo. Mag-Kremil S agad. May 2 times acid neutralizing capacity. Para tanggal ang excess acid, pangangasim at hapdi ng tiyan. Kaibigan, ako po si Boy Abunda. Pag susunod ang hyperacidity, mag-Kremil S. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremil S. Bugso ng damdamin. Teka, Ashley. Babe, mali ata yung pagkakaintindi mo. Ano? Gagawin mo na naman akong tanga? Erwin, tumigil ka nga! Total, andito ka naman din bakla ka, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ginamit ka lang ni Erwin para may pandagdag siya ng matrikula niya. Ginamit ka lang niya. Naiintindihan mo ba, ha? Matagal na kaming may relasyon at buntis ako, Ashley. Buntis ako. Kaya kung pwede lang, layuan mo na si Erwin. Parang may sumabog na atomic bomb sa puso ni Ashley nang marinig niya ang mga sinabi ni Shermaine. Hindi niya akalain na ang lalaking minahal niya ng totoo at sobra-sobra ay gagamitin lang pala siya. Umuwi siyang luhaan. Naabutan ni Kiana na nakikipag-usap siya sa kanyang mga kapatid. O ate, anyari sa'yo? Okay ka lang ba ate? Naku Mars, mukhang nalalearn ko na. I feel you. Asyong, ano ba yung mangyayari sa'yo, apo? Wala po, Lola. Hay naku Lola, yung apo nyo naloko ng lalaki. Ano ka mo? Aba, apo, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Ate, may boyfriend ka pala, hindi ka man nang nagsasabi. Dapat kasi ate, kapag may karelasyon ka, sinasabi mo sa amin para kahit papano nabibigyan ka naman namin ng konting advice. I told you Mars. Oo na. Sorry sa inyo, Mars, Lola, and sisters. Hindi naging madali ang paglimot ni Ashley kay Erwin. Tila laging Biyernes Santo ang takbo ng buhay niya. Naging bitter siya sa lahat ng bagay na makapagpapaalala sa kanya kay Erwin. Isang araw, nasa jeep si Ashley kasama si Kiana. Biglang pinatugtog ang kantang Forevermore. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Naku Mars, malala na yan. Move on din pag may time. Ang sakit, Mars. Parang lahat na ng ata ng nasa paligid ko. Pinapaalala sa akin si Erwin. Gusto ko siyang gantihan.
Gusto kong maranasan lahat niya. Ang lahat ng sakit na binigay niya sa akin. Mars, itigil mo nga yung iniisip mo. Huwag mo na lang masyadong isipin, okay? Okay, susubukan ko. Pero hindi ko na siya mapapatawad kahit kailan. Lumipas ang ilang taon, tuluyan nang nakagraduate si Ashley sa kolehiyo. Dahil sa katalinuhan at kasipagan, mabilis siyang nakahanap ng trabaho na angkop para sa kanyang kurso. Agad niya itong binalita sa pamilya niyang pagdating sa kanyang bahay. Lola! May good news! Natanggap na po ako sa trabaho. O Asyong, mabuti naman binabati kita. Congrats, ate! Nice! E di araw-araw na kaming may pasalubong sa'yo, ate. Oo naman, sister. Kayo pa ba? Kayo ang dahilan kung bakit ako nagsusumikat. Oy Asyong, tigil-tigilan mo na yung kadramahan mo at naiistorbo mo ang pagsiselfie ko. Lola! Ashley po, hindi po Asyong. Ay naku, bahala kayo. Matulog na kayo at may pasok pa ang kuya Asyong nyo. Si Lola talaga! Dumating na ang araw na inaabangan ni Ashley. Nagsimula na siya sa trabaho. Makalipas ang ilang buwan, siya ay na-promote. Ito ang bunga ng kanyang pagsisikap sa trabaho. Isang araw, nakausap niya si Kiana. Mars, paano kaya kung kami pa rin ni Erwin hanggang ngayon? Diyos ko naman, Asyong figurasyon. Anak ng tinapa. Ilang taon na lumipas, naisip mo pa rin si Erwin? Wala naman, Kian Tiron. Naisip ko lang. Kailan talaga full name? OA ka ganon? So you mean, di ka ba din nakaka-move on? Oo. Masakit pa rin syempre. Hindi naman ganun kadali malimutan ang lahat. What if magkita kayo ulit? Kung bumalik ang feelings mo sa kanya? Hindi no. Sa tingin ko, puro galit na lang itong nararamdaman ko sa kanya. Naku Asyong, tigil-tigilan mo ko. Nako, Kian! Tigil-tigilan mo din ang pagtawag sa akin ng Asyong. Baka di kita matansya. So hinahamon mo ko? Bakla ka ata eh! Gaga, babae ako! Luka-luka ka talaga! Luka-luka ka rin! Bakla to! O siya, umuwi ka na at maaga pa bukas, manager. Natapos ang kwentuhan ng dalawang magkaibigan. Pumasok na si Ashley sa trabaho at nag-umpisa na siyang mag-iwan ng mga gawain sa trabahador upang maging maayos ang trabaho. Nagulat siya sa kanyang nakita, ang multo ng nakaraan. Ashley? Do I know you? Magkakilala ba tayo? Ashley, huwag kang umasta na parang hindi mo ako kilala. Hindi kita kilala. For your information, manager niyo ako. Kaya huwag kang makipag-usap sa akin sa ganyang paraan. Okay? Biglang nagka-amnesia si Ashley. Ayaw na niyang balikan ang multo ng nakaraan. Ngunit ngayon, tila laging ipinaaalala ng tadhana ang sakit na dulot ni Erwin. Inisip muna ni Ashley bago ang kanyang personal na damdamin. Mas importante ang trabaho kaysa isipin ang pangit na nakaraan. Nagpanggap si Ashley na hindi siya apektado sa pagkikita nila ni Erwin. Erwin, pakilinis nga nito. Opo, ma'am. Tsaka ito, pakilinis din. Opo, ma'am. Pakibili na rin ako ng kape. Pakibilisan ha. Tsaka ito, ang dumi-dumi. Ang daming alikabok. Janitor ka dito. Ayusin mo nga yung trabaho mo. Pasensya na po, ma'am. Sige, umalis ka na at bilisan mo ang paglinis mo dyan. Tila ang pagiging janitor ni Erwin ang naging dahilan upang kahit papaano ay makabawi si Ashley sa panloloko ni Erwin. Masayang-masaya si Ashley sa tuwing inuutusan niya si Erwin. Isang araw, dumalaw si Kiana kay Ashley. Mars, I'm here! Oh Mars, tara upo ka. Coffee or juice? Oras mo na lang. Diyos ko, hindi na kita mahagilap eh. Nagpapayaman. Ganon.
Loka, syempre, nag-iipon ako para kay Jackie at Presi. College na sila next year. Erwin, ikuha mo nga ako ng juice. Mars? Erwin? Yes, yung janitor namin. Nagulat si Kiana sa nakita. Yung janitor na inuutusan ni Ashley ay si Erwin na nanloko sa kanya. Eto na po, ma'am. Sige, tsaka yung kalat dun sa sulok, pakikuha. Ito, punasan mo. At ayun sa may kisame, ang daming alikabok. Bilisan mo ang paglilinis, okay? Opo, ma'am. Ano po ba ang idadagdag nyo? Wala na. Sige, makakaalis ka na. Mars, si Erwin? Oo, Mars. Bakit? Janitor siya dito. Karma lang yun sa kanya. Baka naman sa pamamagitan ng utos mo, pinapahirapan mo yung tao. Ginagantihan mo ba siya? Ha? Oo. Naku, Mars! Anong oo? Ha? Ay, hindi pala. Siguraduhin mo lang, Mars. Tama ang nasa isip ni Kiana. Gumaganti si Ashley kay Erwin. Tumagal pa ng ilang buwan ang pagpapahirap ni Ashley kay Erwin hanggang sa isang araw. Ma'am, kung pwede po sana, umabsent po ako. May sakit po kasi ang anak ko at nasa ospital siya. Nako, hindi pwede. Marami tayong gagawin ngayon. Kailangan lang po. Maawa na kayo. Hindi pwede, Erwin. Inuulit ko, marami pa tayong gagawin. Sige na, ma'am. Pumaig na kayo. May dengue ang anak ko. Hindi nga pwede. Hindi makatarungan ang pinagsasabi mo. Sino ba ang manager? Ikaw o ako? Huwag mo ko turuan sa kung anong dapat gawin ko. Kapag ayoko, ayoko. Pag sinabi kong bawal umabsent, hindi ka absent. Janitor ka lang dito. Kung hindi mo ako niloko, hindi ako magiging ganito. Hindi ko kasalanan kung naging janitor ka lang. Karma mo yan. Karma lang yan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Kung may galit kayo sa akin, huwag niyong idamay ang pagiging janitor ko. Oo, janitor lang ako. Tagalinis ng kalat niyo. Pwede niyong utos-utusan. Alam kong galit ka sa nagawa ko dati. Pero sana isipin mo na sa labas ng trabaho sa personal na problema nating dalawa. Napakasama mo, Ashley. Natauhan si Ashley. Natahimik siya sa sinabi ni Erwin. Pakiramdam ni Ashley napakasama niyang tao. Tuluyan nang nag-resign sa trabaho si Erwin. Hindi na niya kinaya ang pagpapahirap ni Ashley. Dahil sa konsensya, hinanap ni Ashley ang address ng ospital kung saan na-confine ang anak ni Erwin. Pinuntahan niya ito upang kausapin. Ashley? Oo, ako nga, Charmaine. Anong kailangan mo? Asan si Erwin? Anong ginagawa mo dito? Mag-usap tayo, Erwin. Patawarin mo ko sa mga nasabi ko sa'yo. Alam mo, sa tingin ko, ako dapat ang humingi ng tawad, Ashley. Kung hindi kita niloko, hindi mo ako pag-iinitan sa trabaho. Alam ko na dapat na hindi isama ang personal na problema sa trabaho. Pero naiintindihan ko din ang sitwasyon mo. Patawad, Ashley. Patawarin mo din ako, Ashley. Alam ko nasaktan ko din ang damdamin mo. Okay lang, Charmaine, Erwin. Matagal na din naman yun. Huwag na natin balikan pa. Ang mahalaga, naayos na natin ang problema. Wala nang sama ng loob na natitira sa puso ko. Alam ko, nagkamali din ako. Ginamit ko ang trabaho upang makapaghiganti at pahirapan si Erwin. Sorry na, Ashley. Okay lang yun. Past is past. Mas importante ang future. Kaya doon tayo mag-focus. Sadyang nakakatuwa ang buhay. Minsan, may mga bagay pala na kailangang mangyari upang mas maging matatag tayo. Sadyang mapagbiro ang tadhana. Minsan, nasa itaas ka, minsan nasa baba, o sa pinakaibabang ibaba pa. May mga masasakit na parte ng buhay ang ipaparanas sa'yo at ito ang mas magpapatapang pa sa'yo. Hindi maaaring maghiganti sa taong nananakit sa atin dahil sa bandang huli, tayo ang mas magmumukhang masama. Mas magandang patawarin mo na lamang
at ipagpatuloy mo na lang ang buhay mo. Lubos na nagpapasalamat, Ashley Figuracion. Mga Wilders, ang istorya ni Ashley ay isang ehemplo sa atin na sa gitna ng pagbagsak ng inyong buhay ay nariyan ang ating mga loved ones upang iangat ulit tayo sa rurok ng tagumpay. At upang maging matatag tayo sa hinaharap, ang pagpapatawad ay isang malaking parte ng buhay natin upang mas maging maginhawa ang hinaharap. Ang paghihiganti sa kabilang banda ay hindi makakatulong sa pag-angat ng isang tao. Magandang gabi mga Wilders! Muli, ito ang inyong DJ Nick, So Wild!